Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Tinawag na sinungaling ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Ito ay matapos sabihin ni Abante na pinatay ng Senado ang 200 peso wage hike bill na ipinasa ng Kamara ilang araw bago magtapos ang 19th Congress. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Paliwanag ni Estrada, noong nakaraang taon pa na ipasa sa Senado ang legislated wage hike bill. Ngunit nitong nakaraang linggo lang ito pumasa sa Kamara kung kailan gipit na sa oras upang magsagawa ng Bicameral Conference Committee meeting para pag-usapan ang magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan. Una, yung spokesperson ng House, si Princess Abante, she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike bill. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? Utol din si Estrada na i-adopt ang bersyon ng Kamara na 200 pisong aumento. Halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip mo. Kay Senate President Francis Jesus Cudero, ang pahayag na ito ng Kamara ay isang karaniwang halimbawa ng pagpapasa ng pananagutan. Nauna na rin itong kinuwestiyon kung bakit kung kailan huli na ay saka ipapasa at sasabihin na dinidelay ng Senado na wala ng oras para pag-usapan at pag-aralan ng magkaibang bersyon. Talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment pinadala nyo huling araw na lang ng sesyon namin. Ito ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami na parang kami ang may kasama. Sinagot naman ni Senador Joel Villanueva ang issue na ayaw umano makipag-usap ng Senado. Aniya, hinikayat niya ang House Conferees na i-adapt ang 100 pesos na bersyon ng Senado sa gitna ng limitadong oras na nalalabi para pag-usapan nila ang issue. Ngunit hindi anya nag-abala ang House spokesperson na konsultahin ang House Conferees bago maglabas ng mga malisyosong pahayag. Paliwanag ni Senador Villanueva, kasama niya si Senador Escudero na nakipag-usap sa mga House Conferees at muling inihayag ang kanyang apila na tinanggap pa ng mga miyembro ng Kamara. Ngunit sa halip na aksyonan ng apila ng Senador, sinabi ni Villanueva na ipinadala nila ang kopya ng aprobadong bersyon ng Kamara isang araw bago ang huling sesyon ng Senado. Lubaan ni Senador Juan Miguel Migzubiri ang bigong pagpapasa ng wage hike bill para sa mga manggagawang Pilipino. Nagulat pa ito nang matanggal ang kanyang pangalan sa mga lalahok sa BICAM para sa naturang panukala bilang siya ang principal author at co-sponsor ng 100 pesos wage hike bill sa Senado. For the record, tumayo po ako at nag-insist na maisama po ako sa BICAM bilang author at co-sponsor. I had to take the floor just to be heard. It was only after I spoke at nagsalita po ako doon na thankfully isinama nila ako sa BICAM. Pero kahit na nakasama ako, wala pa rin nangyaring BICAM meeting. Kahit isa, wala. Muli namang binigyan diin ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang dagdag sahod. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon lamang mga proseso na dapat sundin para sa pagbibigay ng aumento sa mga manggagawa. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa.